Sa ating mga video mga ga ay nakikita po ninyo na yung ginagamit ko po na pangsumpit ng ating mga tinapay na sinusumpit ay yung ginagamit ko yung tila. Tila po yung ginagamit natin na piping bag. Katsa po ito ng ating harina, tupiin po natin. Ayan po, tingnan nyo lang, dalawang tupi. At pagkatapos, i-form po natin ito na parang piping bag. At pagkatapos, isukat po natin dito yung gagamitin po natin na tips or bukilya po yung tawag namin. Siyempre ay gupitin po natin yan para mag-form po talaga na piping bag. Yung asawa ko pala yung nagtabas nito or yung nagsukat at pagkatapos ay ipatahi lang po namin ito. Yung nagtahi lang po nito ay yung tagabalot lang po namin. Minsan kasi sa ating video ay may nakita po kayo na ito po yung ginagamit natin at minsan din ay yung ginagamit ko yung plastic natin na piping bag. Kaya may mga nagtanong po kung paano ba yan, kung saan ba yan, mabibili ba yan, saan ba yan mabibili. Ay ginagawa lang po talaga namin yan mga ga. Matibay po talaga ito. Ayan, sinukat po natin yung ating gagamitin na tips or yung ating bukilya. Pagkatapos nito ay pwede na po nating tahiin. Maganda at matibay talaga ito gamitin sa mga mixture po natin na medyo matitigas. Halimbawa yung double body, medyo may katigasan ho yun. At saka yung ating mga butter cookies. At ayan, pwede na po natin itong ipatahi. At pwede din natin na palitan yung ating tips. Basta magkasya lang po sa kanyang butas. Kasi yung ating disposable or plastic na piping bags ay pang soft mixture lang po talaga. Hindi po siya pwede dito sa mga mixture na mga matitigas. Ito talaga mga ga. Ito na mga ga. Tapos na natahi. Labahan na lang natin ito para maging maputi at saka malinis din tingnan. Ayan na po. Tinahi lang po ito ng tagabalot ko. At matagal na po natin itong magamit ha. Basta pag may katsa lang po kayo ng ating harina ay i-form nyo lang po na parang piping bag talaga at saka tahiin. Yun lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.